Noong huling bahagi ng 2007 ang Musakala ay binuo ng mga taong kaguluhan. Makikita sa kalsada ang mga palatandaan ng labanan, nasirang gusali, hukay mula sa pagsabog, at mga checkpoint na bantay ng sundalong Afghan. Araw-araw, nahaharap sa kawalang katiyakan ang mga naninirahan doon na naiipit sa pagitan ng Taliban at mga puwersa ng koalisyon na nagtatangkang magkontrol. Ang kahalagahan ng bayan ay lampas pa sa laki nito. Ang Musakala sa Helmand ay mahalaga dahil kinokontrol nito ang mga pangunahing ruta sa magulong bahagi ng Afghanistan para sa NATO at pamahalaan. Ang pagpapanatili rito ay susi upang mapigilan ang mga rebelde at masiguro ang lugar. Para sa Taliban, simbolo ito ng paglaban at basehan ng kapangyarihan para kontrolin ang lumalaking imperyo ng opyo. Parehong naunawaan ng dalawang panig na ang kontrol sa Musakala ay makakaapekto hindi lang sa mga operasyong militar, kundi pati na rin sa lokal na pamahalaan, seguridad at kinabukasan ng mga kalapit na komunidad. Tensyonado ang sitwasyon na may hindi mapakaling katahimikan na nagtatago ng posibilidad ng muling karahasan sa mga susunod na araw. Maglulunsad ng malaking opensiba para mabawi ang bayan mula sa Taliban. Susubok ang laban na ito sa kakayahan ng puwersa ng Afghanistan at tropa ng koalisyon habang itinatampok ang mas malawak na hamon ng digmaan sa katimugang Afghanistan. Ang Musakala ay hindi lang lugar sa mapa ng Afghanistan, ito rin ay sentrong punto sa isang labanan na hugis ng magulong politika, pabago-bagong alyansa at tunggalian para sa impluwensya sa rehiyong na iipit sa magkalabang puwersa. Maligayang pagdating sa Wars of the World! Noong 2065 taon, matapos mapatalsik ang Taliban, malayo pa rin sa kapayapaan ang Afghanistan. Ang misyon ng NATO-led International Security Assistance Force, ang International Security Assistance Force, ay pumasok na sa mahalagang yugto nito. Pinalawak ito patimog noong Hulyo 2006 upang isama ang Helmand, Kandahar, Uruzgan at 3 pang ibang probinsya. Layunin palawakin ang kontrol ng gobyerno at itayo muli ang infrastruktura. Ngunit kulang ang alyansa para sa tuloy-tuloy na kampanya. Nadoble ang puwersa ng International Security Assistance Force mula 10,000 hanggang 20,000, ngunit ramdam pa rin nila ang pagkaabala sa mga alikabok na baryo ng Helmand. Sa balangkas na ito, ipinadala ng United Kingdom ang Task Force Helmand noong tag-init 2006 na binubuo ng ika-16 Air Assault Brigade at 3,300 sundalo. Binigyang diin ng mga paunang plano ang rekonstruksyon at pamamahala, ayon kay Defense Secretary John Reid. CP, masaya kaming umalis ng 3 taon nang hindi nagpaputok ng bala dahil tungkulin naming protektahan ang rekonstruksyon, wakas ng CP. Ngunit mabilis na lumihis ang realidad. Lalong tumindi ang paglaban ng Taliban, kasabay ng pag-usbong ng platoon house strategy na nagtatatag ng maliliit at mahihinang outpost sa mga sentro ng distrito tulad ng Sangin, Nausad, at higit sa lahat, Musakala. Ang Musakala, sa tabi ng Ilog Helmand, ay mahalaga hindi lang sa lokasyon, kundi bilang lifeline ng pinakamalaking industriya sa rehiyon. Opyo. Noong 2008 ang lalawigan ng Helmand ay nag-produce ng mahigit kalahati ng opyo ng Afghanistan, tumaas ng 66% kumpara sa pambansang produksyon. Ang bayan ng distrito ay nagsilbing mahalagang sentro, na naging isa sa pangunahing lugar ng koleksyon, pagproseso, at distribusyon sa bansa, ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime. Nang mabawi ng Britanya at International Security Assistance Force ang Musakala noong 2007 natuklasan nila ang mga laboratorio ng droga at bukas na pamilihan ng bawal na gamot. Hindi rin hiwalay ang aktibidad ng droga na ito. Naka-integrate ito sa modelong pinansyal ng Taliban. Sa buong Helmand, binasag ng mga Taliban, kumander ang pagbabawal sa opyo, nagtayo ng buwis sa pagtatanim at pagpuslit nito. Kaya napunduhan ang kanilang pag-aaklas gamit ang pera sa droga habang nagbibigay sila ng proteksyon.
Ang pagtatanim ng poppy sa Musakala ay iniulat na tumaas ng mahigit 660 beses mula 2,000 at 5 hanggang 2,000 at 8 na nagpapakita ng parehong malaking kita at paghina ng kontrol ng sentral na pamahalaan. Ang kahalagahan ng Musakala ay lumampas pa sa usapin ng mga ipinagbabawal na gamot nito. Gayunpaman, sa sangandaan ng Bagran at Sangin, kontrolado ng bayan ang mahahalagang ruta ng kalakalan at paggalaw. Ang palengke nito ay umaakit ng mga nayon mula sa mga karatig na lugar. At bagaman ang sentro ng distrito ay may ilang libong residente lamang, ang saklaw ng impluensya nito ay umaabot sa 10,000. Para sa NATO, nangangahulugan ito na ang pagkontrol sa sentrong ito ay katumbas ng pagpapakita ng kapangyarihan sa malawak na rural na saklaw na mahalaga para sa mga operasyong militar at pampulitikang lehitimasyon sa magkabilang panig ng labanan. Noong Hunyo 14, 2006 ipinadala sa garrison, Musakala ang maliit na British Pathfinder Platoon na binubuo ng mga 25 espesyalista sa reconnaissance. Halos agad-agad sila ay inatake ng tuloy-tuloy na ipit at umasa na lang sa helicopter resupply habang binabaril ng kalaban. Madalas dumating ang mga Chinook at Apache habang binobomba ng rocket-propelled grenade at machine gun para sagipin ang sugatan o palakasin ang posisyon. Napansin ni General David Richards, ang International Security Assistance Force Commander noong panahong iyon, ang sitwasyon. Quote, ang mga agarang paligid ng mga platoon house ay naging mga lugar kung saan ang karaniwang sibilyan na may matinong pag-iisip ay umalis at ang kanyang bahay ay nawasak. End quote. Bukod sa banta ng militar, hindi naging maganda ang relasyon sa mga lokal na nakatatanda. Malalim ang tribo ng autoridad sa Helmand at maraming Briton ang natakot kay Gobernador Acunsada na pinalitan ni Dawood. Ang engineering background ni Dawood ay hindi nagbigay ng kumpiyansa sa mga tao. Nagpalala ang tensyon ng pisikal na panganib, lumayo ang tribal elders, at nabawasan ang access ng International Security Assistance Force sa impormasyon at yaman. Pagsapit ng huling tag-init 2006 ipinakita ng dami ng nasawi ang alanganing sitwasyon. Mga 31 sundalong Briton ang nasawi sa Helmand pa lang hanggang Setyembre, marami sa Musakala at Sangin. Dahil sa dumaraming pagkatalo at mga nakahiwalay na garison, nagsimulang maghanap ng di karaniwang paraan ang mga komander. May bulong-bulungan tungkol sa negosasyon sa mga pinununo ng tribo na nagpapahiwatig ng lokal na tigil putukan bilang alternatibo sa pag-atras. Noong Setyembre 2006, dahil sa lumalakas na presyon at pagdami ng namamatay sa Musakala, nagkasundo ang mga puwersang Briton at gobernador ng Helmand na si Mohamed Dawood sa lokal na solusyon. 15 matatandang pinuno ng tribo ang sumang-ayon na tiyakin ang seguridad ng distrito, igalang ang watawat ng Afghanistan at pagbawalan ang armadong grupo kasama ang koalisyon at Taliban na pumasok sa bayan. Umatras ang tropang Briton lampas sa 5 kilometrong exclusion zone, iniwan lang ang maliit na grupong lokal na pulis kahit nahirapan dahil sa pagkaantala ng pagsasanay at pagre-recruit. Ang bagong hakbang na ito ay agad nagdulot ng mainit na talakayan. Ipinakita ito ng mga taga-suporta ng Britanya bilang praktikal na kontra-insurhensya na pinamumunuan ng mga Afghan, ngunit nag-alala ang ilang kritiko sa International Security Assistance Force, kabilang ang opisyal ng United States. Binalaan ni United States Ambassador Ronald Newman na posibleng bigyan ng lehitimasyon ang santuaryong kontrolado ng Taliban, habang nagbabala si General Richards na ang pag-atras ay maaaring gawing magneto ang mga sentro para sa Taliban. May kondisyonal na basbas ni Pangulong Karzai ang kasunduan, ngunit kulang sa sentral na autoridad at naging probinsyal na inisyatiba ito. Sa simula, nagpakita ng pag-asa ang kasunduan sa susunod na 5 buwan. Malaki ang ibinaba ng labanan sa sentro. Nagbukas muli ang mga tindahan at paaralan at napigilan ng mga lokal na nakatatanda ang tangka ng Taliban na pumasok. Ngunit lumitaw din ang malalaking kahinaan. 19 lang sa 50 lokal na pulis ang nagtapos ng pagsasanay, kaya mahina pa rin ang seguridad. Dagdag pa, ang hidwaang pampolitika sa lalawigan at bansa, kasama ang pangungutya ng United States at hindi patas na tulong ay lalo pang nagpahina sa katatagan nito. Ang katahimikan na dala ng kasunduan ay napatunayang panandalian lamang. Noong Pebrero 2007 bumagsak ang kasunduan.
Kasunod ito ng airstrike ng International Security Assistance Force na pumatay sa kapatid ng lokal na Taliban commander. Aksyong inangkin nilang lampas sa exclusion zone ngunit itinuring ng rebelde bilang paglabag. Bilang ganti, 200-300 Taliban militants ang sumugod sa bayan, kinuha ang armas ng mga pulis, ikinulong ang nakatatanda, at sinunog ang opisina ng gobernador at istasyon ng pulisya. Itinaas nila ang puting bandila ng Taliban, pinalayas ang mga kasabwat at mabilis na ginawang sentro ng kapangyarihan ng mga rebelde ang Musakala. Ang pamumuno ng Taliban sa Musakala ay hindi lang militar, ito rin ay ideolohikal. Ipinatupad nila ang mahigpit na batas Sharia. Ipinagbawal ang musika, pinatupad ang mga dress code at naglunsad ng mga pampublikong parusa. Ang mga lokal na istasyong tinawag na Sharia Radio ay nag-broadcast ng mga utos at propaganda ng Taliban. Pinapalakas ang kanilang kwento ng paglaban at pagiging lehitimong Islamista. Habang lalo pang nag-ugat ang Taliban, naging makapangyarihang sentro ng pagre-recruit at propaganda ang Musakala na nagpalakas sa mensahe ng mga rebelde kahit lampas pa sa maliit nitong populasyon. Ipinakita ng pagbabagong anyo ng Musakala mula sentro ng distrito tungo sa kuta ng Taliban ang dramatikong pagbabago. Hindi na ito basta simbolikong kilos o pampulitikang estratehiya. Sa halip, naging lugar ito ng pamumuno ng mga rebelde at taktikal na kalamangan. Sa panahon ng pag-agaw ng Taliban, ang bayan ay naging isang basihan para sa mga operasyon sa iba't ibang distrito na epektibong hinahamon ang autoridad ng NATO at ng Afghan. Ipinakita ng kabiguan ng kasunduang ito ang kahinaan ng lokal na kasunduan sa digmaan at kung paano sinasamantala ng mga rebelde ang puwang ng kapangyarihan. Itong pagbabagong ito ay nagpatunay ng pangangailangan ng matibay na tugon mula sa militar. Hindi na pwedeng umasa ang NATO sa lokal na kasunduan o mahihinang pamahalaan para pigilan ang pag-aaklas ng rebelde. Ang Musakala ay naging isang simbolikong tagumpay para sa Taliban at isang matinding banta na nangangailangan ng isang malawakang kontraopensiba. Noong huling bahagi ng Nobyembre 2007, matapos halos isang taon bilang kuta ng Taliban, naging pampulitikang kahihiyan at estratehikong kailangan ng International Security Assistance Force ang Musakala. Sa kritikal na sandaling ito, inaprubahan ng mga nakatataas na komandante ng alyansa, kabilang si General Dan K. McNeill ng United States, ang Operasyon Snakebite na tinatawag ding Mar Karadad sa Pashto. Ang operasyon na pinlano sa ilalim ng pamumuno ng 52 Infantry Brigade na pinangungunahan ng United Kingdom ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago. Ang Afghan National Army o Afghan National Army ang mangunguna sa pagsalakay kasama ang suporta ng mga puwersa ng International Security Assistance Force, isang internasyonal na pagsisikap upang ipakita ang lumalaking kakayahan ng Afghanistan na tumayo sa sarili nilang paa. Sa gitna ng pagpaplano si Brigadier Andrew McKay, na namuno mula Oktubre 2007 at agad humanga sa kanyang tropa at tagamasid dahil sa kakaibang pamumuno. Nang aprubahan ang paunang pag-atake na may codename na Operasyon Ahas na ang ibig sabihin ay ahas, iniulat na naglakad siya ng halos 1 milya sa no man's land upang mamuno mula sa unahan sa Roshan Hill. Kasama lamang ang isang maliit na grupo, nagkaroon siya ng reputasyon para sa tapang at direktang pakikilahok. Itinalaga si Afghan National Army Commander General Mohayyedin Gori upang pamunuan ang paglusob sa lupa, suportado ng United States Special Forces, mga tagapayo at suporta ng Britanya na nagpapakita ng dedikasyon ng koalisyon sa isang tunay na opensibang pinamumunuan ng mga Afghan. Ang pangunahing layunin ng estratehiya ay malinaw, muling pagtibayin ang autoridad ng pamahalaan sa Musakala at simbolikong palakasin ang kakayahan ng Afghan National Army bilang isang puwersang mandirigma. Ito ay matapos maramdaman ng mga komander ng koalisyon sa loob ng ilang buwan na sila ay nahadlangan ng walang saysay na clear and hold na kampanya ng NATO. Kadalasang tinatawag itong simpleng pagputol ng damo, dahilan kaya nag-aabang ng tamang oras ang mga mandirigmang Taliban. Bago muling lumitaw, ang Musakala ay naging mas malinaw na pagpapakita ng mga prinsipyo ng kontra-insurhensya, magtatag ng malinaw na mga sona, magbigay ng tiwala sa mga lokal na mamamayan, at lumikha ng nakikitang presensya ng pamahalaan. Isinagawa ang pagpaplano sa ilalim ng mahigpit na pagmamasid ng militar at politika. Ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng United Kingdom Parlamento
at tanggapan ng punong ministro ay masusing nagmamasid kasama si Makay. Maging ang pagtanggap ng mga direktang tagubilin mula sa Downing Street na nagsabi sa kanya na ipagpaliban ang pagsalakay. Na tumapat sa isang mataas na antas ng pagbisita, mga tagubilin na kanyang tinanggihan. Sentro rin ng estratehiya ang paglagay ng military reporter at pamamahagi ng polyetong impormasyon sa mga sibilyan. Tinitiyak na ang kwento ng operasyon ay magpapakita ng pamumuno ng mga Afghan at pag-aalaga sa mga sibilyan. Ang pundasyon sa aktwal na lugar ang talagang nagbigay kahulugan sa operasyon. Simula noong unang bahagi ng Nobyembre, ang mga unit ng koalisyon kabilang ang Brigade Reconnaissance Force, Scots Guard at 40 Komando Royal Marines ay nagsagawa ng malawakang reconnaissance patrols. Tinutukoy ang mga depensa ng Taliban at mga ruta ng supply. Dahan-dahang nilinis ang mga daanan mula magkabilang gilid sa sistematikong paraan para mabawasan ang paglikas ng sibilyan. At mahalaga rin ang papel ng pangangalap ng impormasyon. Mahalaga, nagsikap ang mga puwersa ng koalisyon na ihiwalay ang mga makapangyarihang pinunong tribo na kaalyado ng Taliban. Pinakamahalaga simula Abdul Salam A. Matandang Pirzai Alazai, na umano'y nakikipag-usap tungkol sa pagtalikod. Ginawa ito para pahinain ang suporta ng mga rebelde. Inilarawan ni Brigadier Makay ang estratehiya. Layunin naming pahinain ang Taliban, ilayo sila, bigyan ng matinding dagok kapag lumabas, pababain ang moral, at paghiwa-hiwalayin sila. Ang Tier 1 ay pangunahing leader na ideolohikal ang motibo, habang ang Tier 2 ay bayarang mandirigma. Hindi sila para sa pangmatagalan, wakas ng pahayag. Ang mga tagaplano ay lubos na mulat sa ilang mga salik na nagpadagdag sa panganib ng sitwasyong ito. Una, ang lupain at mga improvised explosive device. Ang Musakala ay nasa gitna ng magulong sakahan na puno ng irigasyon, kaya't perpekto ito para sa mga pananambang. Naglagay ang Taliban ng malawak na mga minahan at improvised explosive device na nagdulot ng mga unang biktima, kabilang si Sergeant Lee Johnson na napatay ng isang minang itinanim sa tabi ng kalsada. Kasabay nito ay ang depensang urban. Ang mismong bayan ay matindi ang pagkakabarricade. Ginawang posisyon ng putukan ng Taliban ang mga bahay at moske at nagtatag ng 500 metrong buffer zone sa paligid ng mga outpost ng koalisyon. Isa pang dapat isaalang-alang ay ang presensya ng mga sibilyan dahil daan-daang mga taga-baryo pa rin ang nasa lugar. Nagkoordina ang mga tagaplano ng pamamahagi ng polyeto at nag-alok ng mga ruta ng paglikas upang mabawasan ang panganib na inaalala ang mga aral mula sa mga nakaraang kill zone sa Nausad at Sangin, kung saan ang paglikas ng populasyon ay nagdulot ng kaguluhan sa mga muling nabawing lugar. Sa kabila ng panganib, nananatiling malakas ang pampulitikang pangangailangan. Ang tagumpay ng Operasyon Snakebite ay magpapatunay sa Afghan National Army, magpapatibay sa mga estratehiya ng Command ng Britanya, at magdadala ng isang bihirang simbolikong tagumpay na maaaring magbago ng daloy ng kwento matapos ang mga taon ng paunti-unting tagumpay. Ang kabiguan, sa kabilang banda, ay muling maglalantad ng kahinaan ng kontra-insurhensyang modelo ni Helman at maaaring magdulot ng bagong propaganda para sa mga insurhenteng laban sa dayuhang panghihimasok. Noong Disyembre 7, 2007 mga 4:00 ng hapon, sinimulan ang Operasyon Snakebite sa matinding ataking himpapawid at lupa. Ang infantry ng United States Army mula 82nd Airborne Division ay inihulog mula sa 19 na helicopter kabilang ang Chinooks at Blackhawks sa hilaga ng Musakala. Suportado ng Apache gunships, layunin nilang sakupin ang estratehikong Roshan Hill. Habang dumidilim, nilusob ng Amerikanong paratrooper ang trench line ng Taliban at pinagtibay ang posisyon nila sa depensa, handa sa pangunahing pag-atake. Kasabay nito, sumulong mula timog, kanluran at silangan ang mga unit ng Afghan National Army na sinuportahan ng Briton. Inilarawan ni Brigadier General Gul Akhar Naibi ang sabayang opensiba sa himpapawid at lupa bilang pagkapalibot sa Musakala na idinisenyo upang hindi madaling makatakas ang Taliban. Ayon sa Guardian, humigit kumulang 4,500 na tropang NATO at Afghan ang humarap laban sa tinatayang 2,000 na tagapagtanggol ng Taliban. Ayon sa ulat, 12 rebelde kabilang ang isang Taliban commander ang napatay sa United States airstrike. Kinumpirma ni Taliban tagapagsalita
Qari Yusuf Ahmadi na umatras sila para maiwasan ang pinsala sa sibilyan at sumunod ang kanilang pag-atras. Quote, matinding pambobomba. End quote. Matindi ang naging labanan, lalo na sa mga pinatibay na bahay at mosque na ginamit ng Taliban bilang taktikal na kalamangan sa mga sibilyan. Patuloy na banta ang mga improvised explosive device at mina. Napatay si Corporal Tanner J. O'Leary, isang Amerikanong sundalo, noong Disyembre 9 dahil sa improvised explosive device. Isang nakatalagang British na mamamahayag, si Stephen Gray para sa British Broadcasting Corporation, ang nagkwento. Habang kami ay papalapit, nakita namin ang mga pamilyang refugee na tumatakas mula Musakala sakay ng mga truck at kotse na puno ng kanilang mga gamit. Habang tinitigil at sinusuri ang dalawang sasakyan para sa armas, biglang nagpaputok ang Taliban, kaya nagtakbuhan kami at naghahanap ng masisilungan. Nagsimula ang putukan na tumagal ng ilang oras. Sa gitna ng labanan, nagmadaling umalis ang dalawang sasakyan ng mga refugee mula sa baryo dahil sa takot. Pero dumiretso sila sa dalawang Amerikanong VS. Nagpaputok ng baril dahil sa takot sa patuloy na banta ng suicide bomb. 3 sa mga sibilyan ang napatay at 2 bata at 1 babae ang nasugatan. Wakas ng sipi. Ipinakita ng malungkot na pangyayaring ito ang hirap ng digmaan sa pagitan ng sibilyan at rebelde. Ang estratehiya ng koalisyon ay ginawa para hikayatin ang pag-atras ng Taliban, hindi para makipaglaban ng lubos sa lungsod. Pagsapit ng umaga ng Disyembre 10, pumasok ang mga tropa ng Afghan National Army at NATO sa sentro ng bayan. Kumpirmadong tumakas ang Taliban matapos ang matinding pambobomba at naglagay ng checkpoint ang tropang Afghan sa palengke. Sinabi ni Brigadier General Naibi na nagpapatuloy pa rin ang palitan ng putok hanggang sa gabi at sinisi ang mga dayuhang mandirigma o mga miyembro ng Al-Qaeda sa natitirang paglaban. Tungkol sa natitirang gawain, sinabi ni Naibi at inuulit ko na papalibutan na ang bayan. Mga 500 metro kami mula pamilihan ng Musakala sa gitna ng bayan. Patuloy pa rin ang pambobomba. Malaki ang lugar. Bukas, maingat naming lilinisin ang mga kalsada mula sa mga mina pagtatapos ng pahayag. Ang operasyon ay lubhang naiiba sa mga inaasahan noon. Inasahan ng mga komander ng koalisyon ang matinding labanan sa bawat bahay sa lungsod, pero umatras ang Taliban papunta sa kalapit na bukirin. Nakaapekto ito sa ilang resulta. Kaunti lang ang nasawi sa koalisyon, 1 Briton at 1 Amerikanong sundalo ang namatay sa improvised explosive device incidents, at may ilan pang nasugatan. Sa kabilang panig, tinatayang daan-daan ang napatay o nahuli sa panig ng Taliban, bagaman hindi pa tiyak ang eksaktong bilang. Nagdurusa rin ang mga sibilyan dito. Ayon sa mga nakatatanda sa lugar, umabot umano sa 40 ang nasawi sa mga sibilyan. Ngunit itinanggi ito ng mga tagapagsalita ng koalisyon at sinabing ito ay disinformasyon mula sa Taliban. Sa huli, ayon sa isang mataas na opisyal ng United States, hindi naging kasingtindi ng inaasahan ang labanan sa urban na lugar. Quote, ang urbanong sentro ng Musakala ay hindi gaanong tinutulan, hindi rin ito gaanong binarikadahan. Wakas ng quote. Gayunpaman, nagpatuloy ang labanan sa mga liblib na baryo tulad ng Karamanda at Salaam Basar, gamit ang maliliit na armas, pagpapaputok at hit-and-run na taktika. Nagpatuloy ang mga clearing operation sa mga sumunod na araw, suportado ng United States Air Power, na tinatarget ang natitirang mga grupo ng Taliban insurgents. Noong Disyembre 11, inanunsyo ng NATO ang pagbawi sa Musakala. Ang watawat ng Afghanistan sa sentro ng distrito ay simbolo ng taktikal na tagumpay at pagbabalik ng autoridad ng Estado. Ngunit sa likod ng anyo ng tagumpay ay nananatili ang mga tanong tungkol sa epekto nito sa mga sibilyan, pagkalat ng Taliban sa mga liblib na lugar at kung gaano katagal magtatagal ang kontrol ng Afghan National Army. Pagkatapos mapaalis ang Taliban sa Musakala noong Disyembre 2007 at 7 agad na nagpakita ng presensya ang mga puwersa ng pamahalaan ng Afghanistan at muling itinaas ang watawat sa bulwagan ng distrito. Binigyang diin ni Brigadier General Gul Akar Naebi ang kahalagahan ng gawaing ito at idineklara niya na ito ay isang tanda ng pag-asa para sa mga tao ng Musakala at lalawigan ng Helmand. Wakas ng pahayag. Gayunpaman, ang taktikal na tagumpay ay unang hakbang pa lamang.
Ang mga pagsisikap na patatagin ang bayan ay agad na hinarap ng mga hamon. Matindi ang pinsala sa mga infrastruktura at nanatiling marupok ang kalagayan ng seguridad. Nagtrabaho ang Afghan National Army at koalisyon sa pagtanggal ng mga mina at hindi sumabog na pampasabog habang inaayos ng mga inhinyero ang kalsada at supply ng tubig. Mas naging mahirap ang pagtatatag ng gumaganang lokal na pamahalaan. Maraming pinunong tribo dahil sa dating pagtataksil at patuloy na karahasan ay nag-atubiling makipagtulungan ng buo sa mga autoridad ng Afghanistan o puwersa ng NATO. Sa kabila ng tagumpay ng militar ng NATO, mas malabo ang mas malawak na estratehikong sitwasyon. Ang taktikal na pag-atras ng Taliban ay nagpapakitang hindi sila ganap na natalo. Sa halip, umatras sila sa mga kalapit na baryo at kanayunan, pinanatili ang kakayahang magtipon muli. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting bumalik ang impluensya ng mga rebelde sa pamamagitan ng pananakot, pagre-recruit at pagsamantala sa lokal na hinaing. Ang opio trade, mahalaga sa ekonomiya at pinagmumula ng pondo ng Taliban, ay nanatiling buo na nagpapahina sa pagsisikap ng gobyerno na patatagin ang lugar. Nagpahayag ng maingat na pag-asa sina Brigadier Andrew Mackay at mga komandante ng Britanya na nagplano ng operasyon Snakebite, ngunit nagbabala na malayo pa ang katapusan ng labanan sa Musakala. Quote, "Nakuha na natin ang bayan, pero ang tunay na laban ay ang pagkuha ng tiwala at suporta ng mga tao. Kung wala iyon, maliit lang ang halaga ng mga tagumpay ng militar." End quote. Inulit ng mga opisyal ng Afghan ang pananaw na malalim ang ugat ng tribong dinamika at ekonomikong dahilan sa nagpapatindi ng labanan. Napansin ito ng isang lokal na matanda. Sabi niya, "Ang gobyerno ay palit-palit, pero gusto ng mga tao dito ang kapayapaan at respeto sa aming tradisyon. Kung wala iyon, magpapatuloy ang siklo ng karahasan." Wakas ng pahayag. Sa huli, ang kwento ng Musakala ay sumasalamin sa mas malawak na tunggalian sa Afghanistan. Isang tagumpay sa militar na mahirap makamit ngunit natatabunan ng marupok na pamahalaan, patuloy na insureksyon at ang walang humpay na hamon ng pagtugon sa mga ugat ng kaguluhan. Mahalagang kabanata ang labanan, ngunit hindi pa ito ang huling yugto sa pakikibaka ni Helman at sa tunggalian sa Afghanistan.